Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may ano to, 0.1 micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli, at coliform bacteria. So ito dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So, kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and mapi-filter po nung water filtration system. Yung tubig baha, hindi kaya. Yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Talaga. Oo. Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from from this bucket. Okay. Gusto ko lang po i-share yung aking side being a pediatrician. Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa presko ng DSWD, na ito pong family water filtration kit ay yung tubig baha ay ilalagay po doon, tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin, I totally disagree. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella, tsaka kasali ng mga coliforms, pwede po, no? Pero paano po yung mga maliliit na mga virus katulad ng HEPA virus, katulad ng rotavirus na grabe po yan siya sa diarrhea or severe ang diarrhea niyan. Yung pong mga leptospira o nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan, nasa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron filter. In other words, hindi po lahat ng panganib ay nafi-filter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot yung technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Bakit? Ito po ay tubig baha. No? Ano ba ang tubig baha? Galing na po yan sa mga dumi. Galing na po yan sa lahat ng mga kalawang, lahat ng mga even pesticides. Mga pesticides po, hindi po yan ma-filter. Mga lead, galing sa mga baterya ng sasakyan, or mga iba pang chemicals, hindi po yan na-filter. Ngayon, kung mainom yan, pwede pong makapoison, pwede pong makasira ng utak. So, delikado po na ito lang po yung ating basihan para maging malinis na po yung tubig. So, kailangan talaga, meron siniset, kung kailangan lang na inumin yung tubig baha, sinisettle yung putik ng kunwari tela muna. Then ito na po yung pangalawa para mas malalim na yung filtration, so may tulong po. Then ipa-boil po siya ng 1 to 3 minutes. Then meron pang chlorination, mas maganda po. So in other words, hindi po usual na nagagawa ng common na tao itong process na ito. Mas maganda po na meron talagang professional na gagawa bago natin mapagkatiwalaan yung tubig na ipapasok natin sa ating bibig, especially po sa mga bata. So mahirap naman po yung magdagdag pa po tayo ng mga sakit sa mga makainom ng mga madudumi sa tubig baha. So much better din talaga na mag-provide na lang talaga tayo ng tubig rather than na mag-asa tayo sa tubig na inumin yung baha. Total, sinabi naman na world class naman po yung ating equipments ng military. Pwede po sana mag-deliver. No, like for example, helicopter, magdala ng mga tubig sa mga lugar na hindi kayang abutin, or siyempre yung mga kayang abutin, makakatulong talaga din yung mga bumbero natin para po mag-distribute pa ng tubig na malinis.